Yan po ang screenshot po niyan. Kaya hindi ho fake news yan. At yung amount po doon, nakita natin kanina, 32,000 plus. Ano mga kabayan natin? So ngayon po, tingnan natin kung ito po ay tumalab na ho ba. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyong magandang araw, magandang gabi. Sang panigman po tayo ng mundo naroroon at sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin sa ngayon, yung mga napapanahon na nababalitaan ho natin, mga kabayan po natin, yung pag-demonetize po ng channel at saka yung mga balak i-demonetize. O kaya i-boosting at kung ano pa mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, alamin natin, yung channel ho ba ni Baby Boy ay nagka-problema na? At gaano katotoo na yun po ay talagang pinagtatangkaan o kaya pinagtangkaan? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po naman, kung okay lang po sa inyo, paki-follow ho at saka paki-like. Mga personal vlog po natin dyan, mga reels, mga maiksing vlog po natin. So maraming salamat po sa inyo at huwag po natin kakalimutan sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka po yung ating mga kasamahan po sa Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po sa ilan sa mga kasamahan ho natin dito po sa Team Kalingap. Na kung saan ho, nababalita nga po na gusto hong magka-problema o kaya gawan ng hindi maganda. Ibig sabihin ho, yung channel malamang ma-demonetize o kaya magkaroon ng problema, ma-terminate. Ano mga kabayan natin? At siyempre ho, alam naman natin na sa ngayon nga po, may mga konting issue po sa Team Kalingap, yung ilang mga umalis ho, may mga konting usapin. At yung iba naman ho, ay napagbibintangan yung iba na baka sila ang may gawa. Ano mga kabayan po natin? Pero sa pagkakataon pong ito, alamin natin kung yung channel ho ni Baby Boy o kaya ni Kalingap Edo ho ay naapektuhan na nga ba? Ano po? So maya-maya ng konti po yan, pero siyempre ho, gusto ko lang po munang balikan sandali or i-discuss yung napag-usapan natin kahapon patungkol nga po doon sa nagtatangka doon sa channel nga po ni Kalingap Edo para ho i-boosting yung kanyang channel. At kung sakasakali hong magkakaroon ng boosting yan at may ginawa sila, maaari hong magka-problema yung channel. Ano mga kabayan natin? Ito po yung ating paliwanag po kahapon at para mapatunayan po natin na hindi po yan fake news, ito po yun. Hindi ko man po binanggit po noon kung sino ba ang titirahin. Ito po, i-confirm ko na, si Kalingap Edo po. Okay, ito po yun. Ang ano po, ang binili niya po ay nasa 100 quantity, meaning bilang po yan, bilang ng boost. 150,000. Ang minimum niya 1,000, maximum niya 10,000. Okay, ang charge niya po ay 32,739. Okay, ito pakita ko po sa inyo ha, pakita ko po sa inyo. Ito po 'yun. Ayan 'yun ha. Hindi naman po nadudoktor yan eh. Yan po ang screenshot po niyan. Kaya hindi ho fake news yan. Hindi yan fake news. Ito naman, ang intention naman po natin dito, kaya natin to binanggit, para naman makapag-isip-isip yung nagbayad nito. Kasi pagkakalam ko, pwede naman i-refund to eh. Hindi nga lang buo. Ano po? Saka sana magbago naman yung isip niya. Kasi ito po, kasi pag binunteriya po kasi ito, kaya nang i-trace to eh. Di ba, nung nakaraan, sinabi natin na sabi nung source natin, UK yung IP address. So pag sinabing UK, maliit na po yun. Maliit na ang kung i-trace talaga to. Kaya na pong i-trace ito, mga kabayan po nating ano. Pero ang sa akin nga po, kung kaya namang ayusin na lang, ganyan. Kasi kabawa naman yung matatamaan. Ito ho, walang kinalaman doon sa issue nila ng girl. Natapat lang na siya po ang may-ari ng channel. Isipin naman iba, pwede doon ipagtatanggol mo yun eh. Kaya ikaw, ano ka, basil ka nung ni girl. Ganoon naman sasabihin ng iba, hindi po ganun mga kabayan mo. Dapat lawakan natin ang pag-unawa ho natin. Ang in-explain po natin dito, yung channel niya ang gustong i-boost. Ay, binoost na nga eh. Hindi ko alam kung anong process nito eh. Kasi hindi ko na inusisa yung kaibigan natin, ano na ba yung status nito? Natuloy na ba ito? Nag-umpisa na ba ito? Iyon po yun. So, walang fake news po dyan. Walang fake news. So ito po, kung halimbawa po ito ginawa, ang dami kasing bilang nito. Quantity, 150,000. Siyempre kapansin-pansin yun. Eh, yung 50 mil nga, di ba? Kung ang range mo lang naman sa mga upload mo ay 50,000, biglang i-boost ka ng 150,000, tatlong doble yun. Siyempre mapupuna yun. Okay, lagyan mo pa ng ano, halimbawa, tirahan mo ng revenue yun. O, so siyempre magagalit si YouTube nun. Boosting, dapat kakakitaan ninyo. Mayayari po yun. Ano po? So, yun naman po sinasabi ni Rob na si YouTube pa rin magdi-decide. Totoo yun. Maaari binuboost mo kasi hindi naman napansin ni YouTube. Lulusot yun. Ano po? Pero pag ganitong sinasadya ang diskarte, mapupunan ni YouTube yan. Alam nyo po, yung pagbibigay ng mga violation ni YouTube, maraming klase. Ito, isa lang po. Boosting po, isa lang. Pag-unsub, pag-dislike,
Minsan umuubra yun pagka marami, pag volume. Uubra yun. Maraming paraan. Tapos yung mga guidelines. Di ba may ano tayo, YouTube guidelines? Ayan. Tapos yung mga paggamit mo naman ng mga paggamit mo naman ng mga materials sa iba, may strike ka nun. Pag clinim yung may-ari. So marami po yan. Pagdidisiplina po yan eh. Para hindi abusuhin ho. Ginawa po yan ni YouTube para hindi abusuhin. Okay, so inulit ko po, hindi po fake news yun ha. Nireveal na ho natin para wala na kayong problema. Wala nang yung mga isip na kung ano-ano. Pero huwag kayong mag-alala kung kayo po yung nasa sa ibang bansa naman na matino naman kayo. Pakiramdam nyo lang kayo nagbibintangan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Saka kailanman, wala akong binanggit, wala akong tinukoy kung sino. Wala. Kung yung iba yung medyo paranoid ang dating, ay kasalanan nyo po yun. Mag-isip kayo ng ganito, baka may nagkwento kay Kuya July. Ang pwede lang magkwento sa akin yung mga specialist na kayang mag-trace ng mga IP address na yan, yun lang po pwede. Pero kung kani-kanino naman gagaling yung kwento, imposible yun kasi mga walang alam din yun, baka may alam pa kami nun. So yun mga kawayan po natin, maliwanag ho yun ha. Pinakita ko na po sa inyo yung pinaka-ebidensya, pinaka-proof na may nagbayad ho para doon sa channel po ni Kalingap Edo. At yung amount po doon, nakita natin kanina, 32,000 plus. Ano mga kabayan natin? So ngayon po, tingnan natin kung ito po ay tumalab na ho ba dito sa channel ni Kalingap Edo. Sa inyong kaalaman ho ay hindi pa ho. Kung atin pong panonoorin yung kanyang upload sa live stream, sa mga video upload, siya ho ay mayroon pa pong ads. So ibig sabihin ho, kung ito man po ay na-process na, hindi pa po tumatalab. Okay, malay naman ho natin, ito po ay po pwedeng i-withdraw, ay sana i-withdraw ho. Pero syempre ho, ayaw natin magparatang ho kung sino ho ang may gawa niyan. Bahala na po, yung nakakaalam po niyan ay yung may gawa mismo. At baka sakaling i-withdraw po yan, baka sakali lang naman ano. At kung sakasakali man, at least aware na po tayong lahat na may nangyayari pong mga ganito. Kamat ito po ay nahapyawan natin minsan, nung mga nakaraang linggo siguro, nabanggit natin ito, na nakikiusap lang naman tayo na sana wag naman, lalo na po kapag yung channel po ay yung may-ari, nakakatulong naman, sayang naman ho, kasi mapaparalyze po siya, yung tinutulungan niya, ang maapektuhan. Ano po? At sa inyong kaalaman, huwag natin, ito pala, hindi lang dito nangyari. Bagamat ito po ay iba-ibang kaso ho yan. Iba-ibang dahilan, paano po magkakaproblema. Ano po? Yung boosting po ay isa lang po yan. At maaari naman ho na hindi mapansin po yan ni YouTube. Pero kapag ho may mga ginagawa, yung mga marunong po dyan, ay magkakaproblema ho talaga yan. Yung iba naman ho, may mga mass report. Yung iba naman ho, yung mga maramihang pag-uunsub, pagdi-dislike. So nagkakaroon po yan ng epekto. At yung iba naman ho na pinaka-common ho, yung pag-i-strike. So maraming paraan ho yan para magkaroon po ng problema ang atin pong mga YouTube channel, mga kabayan po natin. At nabalitaan nga po natin dito, yung isa po sa mga kasamaan ho natin may binabanggit about po sa channel ng mga dati nating kasakasama po. Isingit ko po yung konting sinasabi niya. Masusunog ba? Masusunog ba kaya ang ikalawang channel ni Doc? At pati yung sa anak ay may tsansa. Masusunog kung walang katigil-tigil ang bunganga. Pwede po yung masabotahe. Kung masusunog, kung susunugin, ay pwede kung sasabotahin. Walang imposible po. O di ba? Huwag kayong mag-alala, masusunog din yung second channel niya, pati yung sa anak niya. Kasi mga panggugulo lang sila. Dapat nga mapetisyon niya sila. Nandiyan siguro yan, sa bayan ng diet, dapat lang mapetisyon. Sino petisyon ho? Ano po? Oh. So, ang pinag-uusapan ng highlight dyan, huwag kayong mag-alala. Yan po sabi, huwag kayong mag-alala. Masusunog din yung second channel niya, pati yung sa anak niya. Malaki ang tsansa na masunog kung hindi magbabago at pera lang ang katapat. So yun mga kabayan po natin, maliwanag po dito po sa isa sa kasamaan natin, binabanggit nga po itong channel ni Dr. Love. So nanganganib po, pati raw po yung second channel. Pero siyempre ho, para sa akin, kung ako lang po ang tatanungin, kung sakaling magka-problema po yung pinaka-main, parang hindi pa po yun masyadong masakit. Pero kapag ho nadamay na ho yung pinaka-second channel, ay mabigat po yun mga kabayan po natin. Ang hirap po mag-umpisa. So para sa akin ho, kung ako tatanungin, wag naman siguro na maubos po yan, ano? Kasi siyempre ho, may pamilya po yan, naghahanap buhay naman. So hindi naman po sa kinakampihan natin, pero kapag ho ganun ang mangyari, lahat ng channel, lalo kung malalaki na po yan, magkakaproblema, back to zero ho yan, ay kawawa naman. At mahirap naman pong umasa po sa sponsor. Yan po isa opinion ko lang naman. Ano po, bagamat sa ngayon naman, sa pagkakalam natin, wala pa namang problema po yung kanyang second channel. Ano po, so dito naman po sa pinaka-main topic natin, dito kay Baby Boy, mukhang okay naman yung kanyang channel, walang problema.
Kaya walang dapat ipag-alala po. Ano mga kabayan natin? So yun lang po muna siguro. Maraming salamat. Kung inyo po itong nagustuhan po, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kami ng Diyos. Mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.